Maris POV. Galit na galit siya sa akin. Ang sama ng tabas ng dila ng lalaking yun. Ang sabi, mahal pa daw yun sa pagkatao ko. Magkano bang halaga ng pintura na ganun? 50 pesos lang naman ata yun sa palengke. Maluhaluhang kwento ko kay Vivette. Pagka uwi ko galing sa apartment na hambog/bastos na yun ay dito ako dumiretso sa tinutuluyang apartment nila ng ate niya para maglabas ng sama ng loob. Hinaplos-haplos naman itong likuran ko. Hindi ko rin alam, Marie, pero baka mahal nga. Kasalanan ko to kasi ako itong nag-insist sa'yo na bumawi ka. Iyan patuloy yung napala mo. Sisi nito sa sarili, sabay kamot sa ulo niya. Hayaan mo na, mabuti naman ang intensyon natin, sadyang pangit lang ugali ng hambog na yun. Di bale, babayaran ko yun para wala na siyang masabi pa. Buong loob naturan ko't desidido ako sa sinabi. Sigurado ka? Nagtitipid ka na nga sa budget mo, idadagdag mo pa yun. Nag-aalalang wika ni Vivette na tinanguan ko ng mabilis. Magsa-sideline ako sa palengke ni Aling Marta mamayang hapon at saka bukas para matapos na kami ng mayabang na yun. Pagkatapos nito, bahala na siya sa buhay niya. Wala na akong dapat pang tanawin na utang na loob sa kanya kaya hindi na ako lalapit ever. Parang gusto ko nang ipanata to. Ako pa nga ito nagmagandang loob. Ganun pang napalakot, kinailangan ko pang magbayad kahit hindi ko naman talaga sinadya. Dagdag gastusin, dagdag sakit ng ulo. Kaya kinahaponan ni tumungo nga ako ng palengkeng inaasahan na naman nang matanda na si Aling Marta, pinsan ni Mrs. Pascual na may-ari ng malaking gulayan sa palengke. Ang sabi niya naman kasi sa akin ay puntahan ko lang daw siya kapag bakante ako. Pinagpapasalamat ko talaga na mabait din ang ginang kagaya ni Mrs. Pascual, pero hindi pa man ako nakakarating sa pwesto ay tumunog bigla ang cellphone ko. Napabuga ako ng hangin nang makitang tumatak sa screen ng pangalan ni Tia Cora. Pochang, bungad ko sa kabilang linya, ngunit gaya ng inaasahan ko'y nagtatalak na naman ito. Bakit hindi ka umuwi? Umiiwas ka ba sa mga gawain dito? At saka asa na yung perang binayad sa'yo ng landlady mo? Akala ko ba ipapadala mo? Nakalimutan mo na ba yung pangako mo, ha, Marie? Nakagat kong ibabang labi sa pagkairita. Sa dami ng tanong niya ay hindi ko alam kung anong una kong sasagutin at saka anong pangakong pinagsasabi niya, gayong wala naman akong pinangako. Kung bastos lang ako ay talagang kay sarap ibaba ng tawag. Pasensya na po, Chang, kung hindi ako nakapagpaalam. Wala po kasing load pantawag o pantext man lang. Magsa-sideline po kasi ako sa palengke ngayon at saka wala pong binigay sa akin si Mrs. Pascual na suhol. Ang sabi niya ibabawas na lang daw po sa renta ko sa boarding house. Mahina akong paliwanag ko kahit ang totoo'y parang sasabog na yung kaibuturan ko sa inis at sama ng loob. Aba Marie, bayaran na ng loan ko sa susunod na araw. Dapat makapagpadala ka man lamang bukas nang may ambag ka. Umayos ka ha, nagkautang-utang ako dahil dyan sa pag-aaral mo. Heto na naman si Chang. Pinapamukha na naman sa akin yung utang niya na ako daw ang pinaggastusan. Kahit hindi naman sa lahat, kung meron man siyang nagasto sa loan niya para sa akin, ay sigurado akong hindi man lamang yun umabot ng kalahati. Napalunok ako ng laway para pigilan ang sariling huwag maging emosyonal. Opo, Chang, susubukan ko po. Huwag mong subukan, gawin mo. Maghanap ka pa ng ibang racket dyan nang hindi naman masayang yung mga araw na hindi ka umuwi dito. Hindi ka na nga nakakatulong sa akin dito. Irritableng sabi nito sa kabilang linya bago pinutol ang tawag. Maluhaluhang binulsa ko ang cellphone. Lintik na buhay to. Puro na lang problema sa pera. Hindi ko na nga magawang magpahinga sa kakakayod pero kinukulang pa rin palagi. Para bang napakarami kong obligasyon at iisipin sa buhay. Yung tipong nakakapagod pero bawal magpahinga at mas lalo nang sumuko. Huminto ako saglit at huminga ng malalim. Kaya mo to, Shasha Marie Padilla. Konting tiis na lang. Mariing payo ko sa sarili bago pinunasan ng namumuong luha sa mga mata gamit ang palad. Naglakad na rin ako ng mabilis at nang makarating sa pwesto ay nakangiting sumalubong sa akin si Aling Marta. Salamat naman at nandito ka, Marie, para may makatulong kami. Tamang-tamang dating mo dahil absent si Tanya. Napakaraming tao ngayon.
Nakangiting wika nito na ang tinutukoy ang isang tindere niya. Hi Marie, nagagala kitang makitang muli. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Abot tenga namang ngumisi si Baldo, kargador at tindero rin ni Aling Marta. Natatawang inusuan ko to. Gandang-ganda talaga sa akin ang loko kahit dinadaan ito sa biro palagi. Naku Baldo, bumabanat ka na naman. Basta alam mo na, huwag ka na magtangkang manligaw. Pabirong sagot ko naman ay kinakamot nito ng ulo. Pati si Aling Marta ay tawang-tawa din. May nagsidatingan na rin na customer kaya kanya-kanyang focus na kami. Malaki kasi talaga itong pwesto ni Aling Marta. Magkatulong sila ni Baldo sa gulayan at groceries habang ako naman sa prutasang pwesto. Prutas kayo dyan! Mansanas! Ubas na masustansya at kasing tamis ng tindera! Sigaw ko na panghatak ng customer. Bili na kayo! Prutas! Sigaw naman ng sa kabilang pwesto, si Rachel, ang kontrabida. Tinasan pa ako ng kili ng bruhan na halatang naiinis na naman ang makita ako. Pero ginantihan ko na lang siya ng matamis ng ngiti, pamatay insecure niya. May mga namimili na sa akin kaya hindi na ako halos nakakaupo. Miss, magkano sa ubas? Napatigil ako bigla na marinig ang isang pamilyar na boses. Napalingon ako sa gawing kanan ko at ganun na lamang ang pagtikwas ng labi ko nang makitang lalaking bastos at hambog na namimili sa pwesto nila Rochelle. Halos malaglag ang panga ng babae. Nakaawang ito't hindi halos kumukurap habang nakatitig sa lalaking gwapo nga pero ubod ng kayabangan. Kulang na lang talaga tumulong laway nito. At hindi lang ito ang natulala dahil pansin kong halos lahat ng mga babaeng nakatingin ngayon sa hambog ay naghugis pusong mga mata. Grabe, napakagwapo! Artista ba yan? Mukhang higit pa sa artista! Tilihan na mga ito na parang naka-megaphone sa lakas. Pero ang hambog ay deadma lang. Napairap ako. Nagsimula na namang kumulundugo ng maalala kung paano niya ako maliitin at pagsalitaan ng masasakit kanina. Sige mga haliparot, pagpantasyahan niyo yan. Kung alam niyo lang kung gaano yan kabastos at kayabang, maktol ko sa kaloob-looban. Super pakit pa si Rochelle na kulang na lang isubo yung hawak niyang ubas. Miss Ganda, magkano sa mansanas? Nabaling lang ang atensyon ko nang marinig ang boses ng customer sa harapan ko. Marie? Aba, ikaw nga. Ako naman ngayon ang napaawang na mamukhaan ang kababatang si Arnold. Napatili ako at mabilisang lumapit sa kanya. Arnold Como? Oh my goodness, ikaw nga. Ang gwapo mo lalo. Nagyakapan kami sa isa't isa. Ramdam ko mga matang nakatitig sa amin. Ngunit binaliwala ko na lang. Kamusta ka na? Pwesto mo to? Tanong nito na ikinatawa ko. Sira, hindi no. Nag-aaral pa lang ako ng kolehiyo. Nagsa-sideline lang ako sa tindera dito. Ikaw ang kamusta? Paano ka napadpad dito? Tanong ko dahil magmula nang umalis sila sa probinsyang kinalakihan namin para lumipat ng Maynila. Ay ngayon ko lang ulit siya nakita. Nakangiti naman ito. May hinatid lang akong isang kaibigan. Actually, sa Manila pa rin kami nakatira at doon ako nagtatrabaho bilang modelo. Sunod-sunod ang tango ko habang awawang ang mga labing pinag-aralan ng kabuuan niya. No wonder na modelo nga siya dahil matangkad siya at napakaganda ng pangangatawan na halatang alaga sa gym. Plus, gwapo pa. Yung kagapuhan na maamong mukha, nakaka-proud lang. Sa probinsya kasi namin ay may kayang pamilya nila. Pero sadyang napakabait ni Arnold dahil kinaibigan niya pa rin ako kahit isang hamak na dukha lang ako. Actually, hindi ko maide-deny na first crush ko siya noon. Sino ba namang hindi magkaka-crush sa kanya gayong hindi lang siya gwapo at mabango? Napakabait pa. Very opposite ang ugali sa lalaking hambog. Marami pa sana siyang gustong itanong sa akin kaso may mga nagsidatingang mamimili kaya kinuha niya na lang ang contact number ko. Aalis na ako Marie. It's great to see you again. I will just call you. Mag-iingat ka ha. Nakangiting paalam nito bitbit ang 3 kilo ng ubas. Tapos keep the change pa para tulibig lang na numbalik yung pagka-crush ko sa kanya. Pero crush lang ha, wala talaga sa isip ko na mangarap ng higit pa doon. Nang makaalis sa mga customer ko'y bahagya ako napasulyap sa gawin nila Rochelle. Nakaalis na rin ang lalaking hambog na yon, pero yung mga babae nagtitilihan pa rin.
Pag ganun kagwapong na pangasawa ko, gusto ko sa bahay lang siya. Kahit ako na magtrabaho, basta sa bahay lang siya. Bawal ma-expose dahil baka agawin mga kapitbahay. Tilihan ng mga ito sabay tawanan. Diyos meyo, ang lalandi ha. Lalo na siguro kung nakita nilang hubad na katawan nun at ang alagang pagkalaki-laki. Nalaki ang mga mata ko't bahagyang natapik ang mukha. Napangiwi ako sa sariling kaisipan. Hindi dapat hinahangaan ang lalaking mayabang at mapanghusga sa kapwa. Kahit yun pang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa ay isang malaking walking red flag. 8:00 na ng gabi nang ibigay sa akin ni Aling Marta ang bayad niya. Ngiti-ngiti ako nang binigyan ako nito ng 800 kasama na yung sobrang sukli ni Arnold na hindi niya kinuha na nasa 300 pesos din plus yung ibang customer pa. Napakalaki po nito, Aling Marta. Bulalas ko't nag-aalangan tanggapin ito. Aba, sa'yo yan. Iba talaga ang dalang swerte ng kagandahan mo. Puri nito lalo pat naubos lahat ng panindang prutas. Gustuhin ko mang humindi dahil sobra-sobra ito ay tinanggap ko na lang din nang maalala ang mga bayarin ko. Isama pa si Chang na panayhingi. Nagpaalam na rin ako sa kanila kalaunan. Pumara na ako ng jeepney at doon ako bababa sa apartment ng hambog na yon. Ibibigay ko na ito lahat sa kanya at ang kikitain ko bukas ay yun na lang ang ibibigay ko kay Chang. Di baling wala nang matira sa akin basta matapos lang to. Hahanap na lang ako ng ibang racket para pang allowance ko. Sa isang mahirap na kagaya ko'y bawal ang reklamo. Dahil kung susuko ka, talo ka. Panahinga ako ng malalim bago buong loob na nag-doorbell sa apartment ng hambog. Nakailang pindot pa ako bago nito binuksan ang pintuan. At nang buksan niya ito ay inilahad ko kagad ang pera sa kamay ko. Kumunot pang noon ito habang matama na nagpalipat-lipat ang tingin sa aking muka at kamay bago nagsalita. What is that? Di pera, bulag ka ba? Sarkastikong sagot ko naman habang nakanguso. Sarkastiko din ito napangisi sabay iling. At mas lalo akong nakaramdam ng insulto nang bigla na lamang itong tumalikod na parang walang gana't interes. Hoy, ano ba? Hindi to galing sa pagbebenta ng laman o nakaw, kaya tanggapin mo na. Maring sabit ko kaya napalingon siyang muli. 800 pesos? Ano naman ang gagawin ko sa 800 pesos, miss? You better keep it. Hindi ko kailangan yan. Seryosong sabi nito kaya mas lalo ako nakaramdam ng inis. Masyado bang maliit kaya hindi mo tatanggapin? Magkano ba talagang halaga nun ha? Sabihin mo na para matapos na tayo. Buong loob na sagot ko. Ayaw ko na magpabalik-balik pa dito dahil sa tuwing nakakaharap ko, ang lalaking ito'y mas lalo akong nakakaramdam ng panliliit sa sarili. Each paint cost thousands at 3 pa yung natapon mo. Afford mo ba? Barito nung sagot nito. Hilot ang kanyang sentido. He looks irritated. Mamula-mula rin ang mukha niya na hindi ko alam kung dahil ba bad trip lang ito. Napalunok ako't hindi kagad nakapagsalita sa sagot niya. Thousands? Ganong kalaki ang halaga? Oh my goodness! At kahit hindi niya sabihin ang eksaktong presyo ay ramdam kong mahal nga dahil sa reaksyon niya ngayon at sa galit niya kanina. Alam kong malabo mong mabayaran yun kaya umalis ka na. Much better kung huwag ka nalang magpakita pa dito. Puro parwisyo lang naman ang dala mo. Dagdag pa nito at tuluyan ang tumalikod na mas lalong kinabigat ng dibdib ko. Buong buhay ko ngayon lamang ako nakaharap ng isang lalaking napaka-arugante, napakayabang, in short napakapangit ng ugali at hindi ako papayag na basta na lamang niya akong pagsalitaan ng ganito. Aba, sino ba siya sa inaakala niya? Nakuyom kong kamaot huminga ng malalim bago siya buong loob na nilapitan, bago pa nito maisarang pintuan. Hoy, mayabang kang lalaki ka. May kasalanan man ako sa'yo pero wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan o na kahit na sino man. Hindi ka rin naman mayaman pero napaka-ipokrato mo. Inis na sigaw ko't sumunod ng pasok sa loob ng unit niya. Nakapamewang pa ako dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit masyadong mataas ang tingin nito sa sarili. Gayong halata namang hindi rin ito mayaman. Kung mapera ito'y hindi ito magtitiis sa isang maliit na apartment na para lang sa mga average earner na tao. Tapos wala pang masyadong kagamitan sa loob maliban sa painting materials niya. Bumaling ito sa akin at kita kong pag-igting ng panga niya. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan?
Hindi mo ko kilala, babae. At sino ka rin para maliitin ang isang kagaya ko? Hindi mo rin ako kilala. At least naman ako kahit mahirap, hindi ako umaastang mayaman. Nagsisikap ako, dugot pawis ang puhunan para makapag-aral at matustusan ang pangangailangan ko. Ikaw ba? Parang ang palamunin ka lang ng magulang mo. Matapang na bulalas ko. Yaman din lang na hinamak niya ng buong pagkatao ko ay mas maiging ipaglaban ko rin ang sarili ko. Eto lang bukod tanging magagawa ko para sa sarili ko dahil walang ibang taong gagawa sa akin ito maliban kay Bibet na best friend ko. Marin itong napapikit at napahilot sa ulo niya na animoy nakakaramdam ng labis na pananakit. Mukha rin itong nagpipigil ng galit dahil sa sunod-sunod na pagbugal niya ng hangin. Shit! Get out! Duro nito sa akin at bahagya siyang napasandal sa pader. Gaganti pa sana ako ngunit hindi ko inasahan ang sumunod na eksena dahil bigla na lamang itong napahawak sa bintana na parang nawawala ng lakas. Unti-unti itong napadaos-dos ng upo sa sahig habang nakapikit at sa sobrang pagkagulat ko ay patakbo ko itong nilapitan at hinawakan. Parang bulang nawala ang inis at galit ko na bigla ang napalitan ng labis na kaba nang mahawakan kong nanginginig nitong katawan. Sinapo ko kagad ang noon niya at gayon na lamang ang pagkaawang ko nang maramdaman ang nakakapaso niyang temperatura. Sobrang taas ng lagnat niya. Oh my goodness, inaapoy ka ng lagnat. Natatarantang bulalas ko habang pilit itong inaalalayan patayo. At kahit nakapikit ito at nanginginig ay nagagawa pa rin itong umiling at magsalita. Just leave. Taboy nito sa akin sa mahinahong boses. Pero binaliwala ko lang dahil hindi naman ako ganun kasamang babae para hayaan na lang na malagutan ng hininga ang taong nangangailangan ng tulong. Isa pa, may utang na loob pa rin ako sa kanya dahil sa pagkakaligtas niya sa akin. May tamang oras at araw para sa galit ko. Pero sa ngayon, isasantabi ko na muna dahil na rin hindi kakayanin ng konsensya ko kung sakali mang may mangyaring masama sa kanya ngayon. Shut up, makipag-cooperate ka na lang pwede. Anikot buong lakas siyang pinatayo. Ramdam ko na nag-alangan pa siya pero kalaunin nagpadala rin sa hila ko. Kahit nakapikit ay kumilos na rin siya at marahang naglakad habang inaalalayan ko. Pinaupo ko siya sa sofa at nilagyan ko ng throw pillow ang bandang ulo niya. Saglit lang, kukuha lang ako ng maligamgam na tubig at bimpo. Sambit ko't hindi na hinintay ang sagot niya at dali-daling tumungo sa maliit na kusina. Saglit pa ako nagpakulo ng mainit na tubig. Naghanap na rin ako ng telang pwedeng pamunas sa kanya. Nagkalkal din ako sa cabinet ng mga gamot ngunit nadismaya ako nang wala akong mahanap. Patakbo akong lumabas at nagmamadaling bumili ng paracetamol sa malapit na tindahan. Bumalik din ako kaagad. Sakto namang pagbalik ko't kumulo na ang tubig. Agaran ako naghalo ng maligamgam na tubig sa tabo na nakita ko dahil wala namang ibang kagamitan ang lalaking ito kahit malit na palanggana man lamang. At pagkatapos ay binalikan ko kaagad siya na ngayon ay nakahiga na sa sofa. Saglit lang to, huwag ka nang mag-inarte para gumaling ka. Maraing wika ko't sinimula ng pagpuna sa noon niya. At nang mapunta sa kanyang muka ay hindi ko maiwasang mapuna ang napaka-perpekto niyang itsura. Tama nga silang lahat dahil sobrang gwapo niya nga. Kung hindi lang masamang ugali nito ay talagang masasabi kong wala nang kapintas-pintas pa sa kanya. Kaso kung gaano ito kagwapo ay ganon din kapangit at kasamang ugali. Mahinang ungol nito. Nang matagalan kong pagpuna sa mukha niya kaya napakurap ako at parang biglang nanumbalik sa realidad. Parang gusto ko tuloy sampalin ng mukha ko sa panandali ang pagpapantasya sa lalaking kinaiinisan ko. Binaba kong bimpo sa leeg niya papuntang braso at bahagya pa ako napalunok nang dumakong mga mata ko sa dibdib niya. Hindi ko alam ang gagawin kung uhubarin ko ba ang suot niyang t-shirt o ano. Pero kinakailangan ko mapunasan ang bandang dibdib at likuran niya. Walang saysay ang pagpupunas na ito kung hindi ko rin naman mapupunasan ang katawan niya. Kaya kahit sobrang nakaka-awkward ay marahan kong tinaas ang suot niyang t-shirt. Pero ipinikit kong mga mata ko. Kailangan nating punasan ang dibdib at likuran mo. Huwag kang mag-alala, wala akong nakikita.
Turan ko't hindi ko alam kung nauunawaan ba niya o ano dahil tanging mahihinang ungol lang naman dahil sa mataas na lagnat ang maririnig sa kanya. Parang nanginginig pa ang kamay ko dahil kahit nakapikit ako ay ramdam ko matigas at mabuhok niyang dibdib na halatang perpektong hugis. Maging ang pandesal nito na nakapako na hindi sinasadya. Diyos mio, parang gusto ko mangumpisal ngayon din dahil pakaramdam ko nagkakasalang mga kamay ko. Pagkatapos ipinatigilid ko naman siya para likuran niya naman ang pinunasan ko. Pawis na pawis ako nang matapos. Siyempre, hanggang itaas lang na parte. Hindi ko na kayang hubaran pa siya. Nang pangibabang saplot at punasan ang bahaging yun ng katawan niya. Gosh, baka mahimatay ako kapag nakahawak ng batutang buhay na buhay. Tumayo na rin ako pagkatapos, ngunit takmang tatalikod na sana ako para iligpit ang mga ginamit na bigla kong naramdaman ang kamay niya na humawak sa palapulsuhan ko dahilan para mapahinto ako. At hindi ko alam kung bakit nakaramdam bigla ako ng pangiinit sa pisngi gayong hindi naman ako ang may lagnat. May kung anong paru-paro pa na namuhay sa tiyan ko na hindi ko maipaliwanag. Awang ako napatingin sa kanya na ngayon marahang dinidilat ang mga mata niyang may makakapal na kilay at pilik mata. I'm hungry. Yun lang ang salita niya bago ako nito marahang binitawan. At ewan ko ba, kahit inis na inis ako sa kanya ngayong araw ay natagpuan ko na lang bigla ang sarili ko na tumatango habang marahang nakangiti. Magpahinga ka na muna't magluluto ako. At natagpuan ko nga ang sariling pinagsisilbihan. Ang lalaking kanina lang ay halos isumpa ko. Halos na halungkat ko na ang lahat ng mga cabinet ngunit wala pa rin akong mahanap na groceries. Kahit noodles man lang, maging bigas. Napangiwi ako napakamot sa ulo ko. Useless lang din pala yung binili kong gamot dahil hindi niya maiinom dahil nga halata namang hindi pa siya kumakain. Ang yabang-yabang nito kanina pero kagaya ko hikaws din pala ito sa buhay. Mabuti na nga ay ako sanay na sanay dumiskarte para makakain. Eto, mukha namang walang alam. Nagrereklamo pa siyang nagugutom pero wala rin namang nakaimbak na pagkain na pwedeng lutuin. Napahawak ako sa sentido ko. Sa isang iglap lang ay nadagdagan ang alalahanin ko sa buhay. Pakiramdam ko, kakambal ko parati ang kamalasan. Tipong lagi ako napapasubo sa problema ng ibang tao. May parte sa akin ng sumisigaw na hayaan na lang ang hambog na to. Ngunit, mas malaki naman ang parte na nagsasabing tulungan ko na lang dahil mas nananaig pa rin sa akin ang pagiging isang mabuting tao. At saka pambawi na rin ito sa nagawa niyang pagtulong sa akin. Nakamenos man lang ng utang na loob sa kanya. Nagmamakto lang kaloob-looban ko habang nag-iisip ng paraan. Naisipan kong bumili na lang sa labas gamit ang perang pinambayad ko dapat sa kanya. 10 piso na lang kasi natira sa pitaka ko dahil nagastos ko sa pamasahe at pagkain ko kanina. Idagdag pa yung 3 paracetamol na binili ko. Bahagya akong sinilip ang lalaking natutulog sa sofa. Nanginginig pa rin ito kahit kinumutan ko na. Hindi ko pa kasi siya napapainom ng gamot kaya talagang nagdideliryo pa to. Naalala ko may nagtitinda ng lugaw sa kabilang kanto kaya binala kong doon tumungo. Dahan-dahan akong naglakad para lumabas. Pagkalabas ay tumakbo kaagad ako. Kinailangan kong bilisan ang kilos ko para makakain na siya at makainom ng gamot. Putik na to, nagpapakabayani pa ako sa lalaking nilalait-lait lang naman ako. Ako na talaga tong dakilang hibang. Pagkatapos nito Marie, quits na kayo. Last na talaga to. Maring sambit ko sa sarili. Ilang minuto lang ay dumating na kaagad ako. Mabuti na lang at wala pang masyadong customer kaya mabilisan ako na asikaso ng tendera. 2 serve ng lugaw po aling toyang. Nagmamadaling turan ko sa ginang na matapos nitong mailagay sa plastik ang lugaw ay bumili na rin ako ng 5 kilong bigas, noodles, dilata at ilang mahalagang groceries pa. Pinagkasya ko yung 800 na pinambayad dapat sa kanya. At nang matapos ay wala na akong sinayang pa na minuto at nang mamadaling bumalik sa apartment. Pagkarating ay inayos ko kagad ang mga pinamili bago nilagay ang lugaw sa mangkok. Hey, gumising ka na. Lugaw na lang yung nabili ko dahil sarado na rin yung mga kainan. At saka wala ka rin namang nakatambak na pagkain pwedeng lutuin. Kumain ka na't makainom ka na ng gamot.
Marahang usal ko sa kanya habang tinatapik ang braso niya. Nakailang tapik pa ako bago ito nagising at dahan-dahan ko pang inalalayan para bumangon. Nanginginig pa rin ito kaya hindi ko napigilan ang sariling sapuin ang ulo niya. Ang init mo pa rin? Kumain ka na para makainom ka ng gamot? Mariing ulit ko sa sinabi. He didn't say any words. Tanging-tango lang ang naging sagot niya. Napakabagal ng kilos ng kamay niya dahil sa panginginig kaya wala sa sariling kinuha ko sa kanyang hawak na kutsara. Ako na para matapos na. Nga, turan ko. Hindi ko mabasang matamlay na ekspresyon ng kanyang mga mata. Kahit sumunod naman ito sa akin. He gently opened his mouth kaya mabilis kong sinubuan. At dahil lugaw lang naman ang pagkain ay mabilis din kaming natapos. Kinuha kong gamot at inabot ito sa kanya na may kasamang baso ng tubig. Tinanggap niya naman ito at ininom. Ayan, mamaya-maya lang isi-check ulit yung temperatura mo. Sambit ko't marahang tango lang ang sinagot niya. Nang bahagya ko siyang sinulyapan ay nagpang-abot ang mata namin and his looks is somehow different now. Para bang napakaamo niya ngayon, walang bahid ng anumang pang-iinsulto, kayabangan at kabastusan. What's your name? Biglang tanong niya kaya napakurap ako bago pilit na ngumiti. Sasha Marie. Marie ang tawag ng karamihan, yung Marie pinaghalong mga pangalan ng namayapa kong lola at lolo. Maurilio at Ricarmin, paliwanag ko. Napakwento pa ako. Hinaded at hindi ko inasahan ang tipid niyang pangngiti. Thank you, Sasha. I prefer to call you that name dahil iba-iba naman ang tawag nila sa'yo, right? Malumanin na sambit niya at ewan ko ba dahil bigla na lamang ako natigilan at napaawang at hindi ko maipaliwanag kung bakit parang hinahalukay ang tiyan ko. My cheeks also heated. Sasha, siya lamang ang kauna-unahan tumawag sa akin ng pangalang ito and I found it very pleasant to my ears. Para bang kay sarap pakinggan ang pagbigkas niya. Napakarap ako ng ilang beses bago marahang tumango. May mahi ka ata yung nabili kong lugaw, bigla kang bumaite. Natatawang turan ko na ikinangisi niya ng marahan. Silly, I'm feeling better now dahil sa tulong mo. You can leave now if you want. Masyado na ako nakakaabala sa'yo. He uttered. Tuwid na ang pagsasalita niya at ramdam ko medyo maayos na nga siya at nanunumbalik ng lakas. Kumpara kanina sobrang mahina at matamlay. Bahagi ako napasilip sa bintana. Malalim na nga ang gabi kaya kinailangan ko na ngang umuwi. Oh shit, sorry I almost forgot na na-hold up ka nga pala last time. It's already 11 in the evening na and I don't think safe pa ngayon para maglakad sa labas. Sambit niya nang maalala ang hold up ang nangyari noong nakaraang araw. No, ayos lang. Malapit lang naman ang lalakarin ko saka marami pang mga tao ngayon ang gising. Isa pa, wala naman ako madadaan ng madilim. Nagroronda rin ng mga tanod ng ganitong oras. Paliwanag ko naman, pero kumunot ang noon nito na parang hindi sang-ayon. No, you stay here. Kapag may nangyaring masama sa'yo ay kasalanan ko pa. Sa kwarto ka na lang matulog, dito na ako sa sofa. Tuwid na tura niya, ngunit umiling ako. Alam ko namang malinis ang intensyon niya at para lang din sa kapakanan ko. Kaso ngayon pa lang, naninindig ng balahibo ko sa kaisipang matutulog ako sa bahay ng isang lalaki. Sa lalaki pa na naging kaaway ko, ngayon nga lang siya nakitungo ng maayos at saka paano na lang kapag may nakakita o nakaalam? Diyos ko, tsak magiging palaman ako ng chismis. Please don't be hard-headed. You're safe here. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. You can leave early in the morning. Mariin at barito ng sambit niya at inayos ang pwesto ng pagkakahiga. Napakamot ako sa ulo ko. Bakit parang nakakatakot siyang suwayin? There's something in him na dapat sinusunod siya. Pero ayaw ko talagang manatili dito kaya saka na lamang ako aalis kapag nasisiguro kong tulog na siya. Good night, Sasha, he said once again while his eyes closed. At bigla na lamang ako napangiti ng hindi ko alam. Good night, Jace. May hina ngunit nakangiting sagot ko bago tinungong sinasabing kwarto. Hindi ko alam kung narinig ba niya. Jace Ramos, hindi ko pa nakakalimutan ang pangalan niya. Shit, ano tong nangyayari sa akin? Bakit parang napakabilis ata nag-ibang ihip ng hangin? Kanina lang, para kaming aso't pusa.
Yung galit ko sa kanya biglang naglaho na parang bula. Ano bang meron sa lalaking ito't nagagawa ako nitong diktahan? At ako itong engot ay parang ayaw kong sumuway. At ang lubos na hindi ko maunawaan ay kung bakit parang nagwawalang puso't buong sistema ko ngayon sa simpleng pagpapakita niya ng concern. Ngayong tila nagkakapalagayan ng loob si Jace at Marie, eto na ba ang simula ng maganda nilang samahan? May mabuong pagtitinginan na kaya sa dalawa? Yan ang ating aalamin